pati din eh. Bawat bata Ayun, hindi natin. isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan, may talaang iniingatan, statistics ng buong populasyon, panlipunang datos na napapanahon. Tahanan ka ng mahusay at kapag sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. We are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag, mahusay. National ID, pagka-Pilipino, mas mabilis at tamang serbisyo, maginhawa at simpleng proseso, benepisyo sa bansa at gobyerno, sa community-based monitoring system, local level statistics ang paiitingin. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. We are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag, mahusay. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw, anumang hamon. We are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag, mahusay. Kami matibay, masipag, Imagine a workday where you don't have to mahusay. collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID Authentication Services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account. Provide the required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to eVerify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information.
To learn more about the requirements, click the downloadable requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, you will be provided with an API key that will allow you to utilize the National ID authentication services. Inside the eVerify platform, there's also the developers page to guide you navigating the testing and technical integration process. With the new National ID eVerify, we don't just verify identities, we transform them into a strategic advantage. National ID integration empowers your organization with cutting-edge verification tools, online authentication, and electronic Know Your Customer. Experience faster onboarding, reduce fraud risk, and a smoother customer journey. Join the future of secure identity verification. Visit everify.gov.ph today. Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name, middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered citizen. While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information such as sex, blood type, marital status, place of birth, and a QR code that contains the demographic information in a front-facing photograph once scanned through the national ID check. To obtain a personal copy, your digital national ID can now be downloaded through the official website. Just click the download button. The digital national ID is now accepted as a valid proof of identity to all government and private institutions subject to authentication. Non-acceptance of the digital national ID by any institution or establishment can be reported by the citizen through the email info@philsys.gov.ph or dial 1388. The PSA reiterates that the unauthorized printing of polyvinyl chloride card and other materials, preparation or issuance of the digital national ID by any person or institution is punishable by law in accordance with the Section 19 of Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act. Verify through the National ID Check now. Open your browser and visit everify.gov.ph/check. Scan the QR code of your national ID, whether it be a PVC card, paper
paper form or the digital national ID. Once scanned, an authentic national ID will provide a message that says the national ID has been verified. The successful authentication of the national ID card will show the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. The successful authentication of the national ID in paper form will show a front-facing photograph, the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. Upon verification in the national ID check, the front QR code of the digital national ID contains the citizen's national ID card number for relying party's consumption. The successful authentication of the back QR code of the digital national ID will show a front-facing photograph of the citizen, national ID card number, digital ID number, and the demographic information. If the ID is fake, damaged, or the QR code has been tampered with, a pop-up message will appear on screen saying that the QR code could not be read. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services offer secure biometrics authentication such as live facial recognition, fingerprint scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The National ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID Authentication Services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account. Provide the required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to eVerify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information. To learn more about the requirements, click the Downloadable Requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, you will be provided with an API key that will allow you to utilize the National ID Authentication Services. Inside the eVerify platform, there's also the developers page to guide you navigating the testing and technical integration process. With the new National ID eVerify, we don't just verify identities, we transform them into a strategic advantage. National ID integration empowers your organization with cutting-edge verification tools, online authentication, and electronic Know Your Customer. Experience faster onboarding, reduce fraud risk, and a smoother customer journey.
Join the future of secure identity verification. Visit everify.gov.ph today. Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name, middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered citizen. While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information such as sex, blood type, marital status, place of birth, and a QR code that contains the demographic information in a front-facing photograph once scanned through the national ID check. To obtain a personal copy, your digital national ID can now be downloaded through the official website. Just click the download button. The digital national ID is now accepted as a valid proof of identity to all government and private institutions subject to authentication. Non-acceptance of the digital national ID by any institution or establishment can be reported by the citizen through the email info@philsys.gov.ph or dial 1388. The PSA reiterates that the unauthorized printing of polyvinyl chloride card and other materials, preparation or issuance of the digital national ID by any person or institution is punishable by law in accordance with the Section 19 of Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act. Verify through the National ID Check now. Open your browser and visit everify.gov.ph/check. Scan the QR code of your national ID, whether it be a PVC card, paper form, or the digital national ID. Once scanned, an authentic national ID will provide a message that says the national ID has been verified. The successful authentication of the national ID card will show the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. The successful authentication of the national ID in paper form will show a front-facing photograph, the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. Upon verification in the national ID check, the front QR code of the digital national ID contains the citizen's national ID card number for relying party's consumption. The successful authentication of the back QR code of the digital national ID will show a front-facing photograph of the citizen, national ID card number, digital ID number, and the demographic information. If the ID is fake, damaged, or the QR code has been tampered with, a pop-up message will appear on screen saying that the QR code could not be read. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions
with the National ID Authentication Services. These authentication Sound check. services offer secure Sound check. biometrics authentication such as live facial recognition, Mic fingerprint test. scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The Mic National test. ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with Magandang hapon sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa pulong balitaan ng Philippine Statistics Authority hinggil sa antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Mayo 2026. Welcome to the May 2026 press conference for the inflation report of the province of Sorsogon. Bago tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating inimbitahang resource person o tagapagsalita mula sa ating katuwang na ahensya. Mula sa DTI Sorsogon, makakasama natin ang kanilang Provincial Director na si Ma'am Maria Lourdes D. Pancho. Magandang hapon po ma'am at maraming salamat sa inyong pagdalo. Atin din pong pasalamatan ng mga press at media partners na kasama natin ngayon. Makakasama natin ang SPDRRMO DWDR DPR Radio at Philippine Information Agency. At sa iba pa po nating stakeholders, sa ating mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA field offices na kasalukuyang dumadalo sa ating press conference on-site at online upang makibalita sa kalagayan ng inflation sa probinsya, maraming salamat din po sa pakikibahagi. Sa ating mga kalahok, nais din po naming ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream online sa Facebook page ng Philippine Statistics Authority Sorsogon. Sa puntong ito, atin ang tawagin ang Officer in Charge at Supervising Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority Sorsogon Provincial Statistical Office upang magbigay ng ulat patungkol sa inflation sa probinsya para sa buwan ng Mayo. Ating pakinggan ang ulat mula kay Officer in Charge at Supervising Statistical Specialist Cross Dory Ellie. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Mayo 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumagal sa antas na 6.2% nitong Mayo 2026. Noong Abril 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 7.3% at 2.5% naman noong Mayo 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Mayo 2026 ay nasa antas na 4.5%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2026 kumpara noong Abril 2026 ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.3% inflation rate. Ito ay may 45.4% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nangambag sa mas mababa na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages nitong Mayo 2026 ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: fish and other seafood na may negative 0.4% inflation rate, partikular dito ang dilis; vegetables, tubers, etc. na may negative 7.9% inflation rate gaya ng kamatis;
at meat and other meat products na may negative 5.2% inflation rate gaya ng karneng baboy. Ang pangalawang dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Marso 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 11.5% inflation rate. Ito ay may 24.3% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nagambag sa mas mababa na antas ng inflation ng transport nitong Mayo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Diesel na may 62.0% inflation rate at gasolina na may 57.5% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mababa na antas ng inflation nitong Mayo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.5% inflation rate. Ito ay may 24.2% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nagambag sa mas mababang antas ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng electricity na may negative 12.8% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Mayo 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 4.3% inflation rate at 33.0% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang dalawang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal products na may 16.3% inflation rate, partikular dito ang bigas, at fruits and nuts na may 19.2% inflation rate, partikular dito ang niyog. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Mayo 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.5% inflation rate at 28.4% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang dalawang pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod: renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at LPG na may 38.6% inflation rate. Ang transport ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Mayo 2026 na nasa 11.5% inflation rate o 13.3% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang gasolina na may 57.5% inflation rate at diesel na may 62.0% inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Mayo 2026 ay ang mga sumusunod: bigas na may 22.4% inflation rate at 2.0 percentage point share, renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at 1.7 percentage point share, gasolina na may 57.5% inflation rate at 0.7 percentage point share, LPG na may 38.6% inflation rate at 0.5 percentage point share at restaurants, cafe, and the like na may 7.5% inflation rate at 0.5 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 6 sa commodity groups ang nagtala ng mas mababang antas ng inflation nitong Mayo 2026 kumpara noong Abril 2026. Ito ay ang mga sumusunod: food and non-alcoholic beverages na may 4.3% inflation rate, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 10.5% inflation rate, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 8.2% inflation rate, health na may 4.7% inflation rate, transport na may 11.5% inflation rate, at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.3% inflation rate. Samantala, mas mataas ang naitalang inflation rate nitong Mayo 2026
sa alcoholic beverages and tobacco na may 5.8% inflation at recreation, sports and culture na may 9.9% inflation rate. Nagtala naman ng kaparehas na antas ng inflation noong Mayo 2026 ang mga sumusunod: clothing and footwear na may 3.0% inflation rate, information and communication na may 1.3% inflation rate, education services na may 2.9% inflation rate, restaurants and accommodation services na may 7.7% inflation rate, at financial services na may 0% inflation rate. Sa 11 pangkat ng pagkain, 3 ang nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2026 kaysa noong Abril 2026. Ito ay ang mga sumusunod: corn na may 11.6% inflation rate, flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 4.3% inflation rate, partikular dito ang loaf bread, at oils and fats na may 12.6% inflation rate gaya ng margarine. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Mayo 2026 kumpara noong Abril 2026 ang mga sumusunod: meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 5.2% inflation rate, partikular dito ang karne ng baboy, vegetables, tubers, etc. na may negative 7.9% inflation rate gaya ng repolyo, at sugar, confectionery, and desserts na may negative 2.9% inflation rate gaya ng refined sugar. Nagtala naman ng pagbaba ng presyo nitong Mayo 2026 mula sa pagtaas noong Abril 2026 ang fish and other seafood na may negative 0.4% inflation rate, partikular dito ang dilis. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Mayo 2026 ang naitala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain: bigas na may 22.4% inflation rate, milk, other dairy products, and eggs na may 1.0% inflation rate tulad ng itlog, fruits and nuts na may 19.2% inflation rate gaya ng niyog, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.1% inflation rate, partikular dito ang banana ketchup. Pagdating sa Rio ng Bicol, ang headline inflation rate ay bumagal sa antas na 7.4% nitong Mayo 2026. Noong Mayo 2025, ito ay naitala sa antas na 2.2% at 7.6% naman noong Abril 2026. Sa mga probinsya sa reyon ng Bicol, 4 ang nakapagtala ng mas mababang antas ng inflation rate. Ito ay ang mga sumusunod na probinsya: Camarines Sur na may 8.2% inflation rate, Sorsogon na may 6.2% inflation rate, at Catanduanes at Albay na may parehong 6.0% inflation rate. Samantala, ang 2 probinsya ay nakapagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo. Ito ay ang Camarines Norte at Masbate na may 8.6 at 8.2% inflation rate. Ang inflation rate para sa bottom 30% income household nitong Mayo 2026 ay bumagal sa antas na 6.3%. Noong Abril 2026, ito ay naitala sa antas na 7.1% at 1.7% naman noong Mayo 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Mayo 2026 ay nasa antas na 4.0%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababa na inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2026 ay mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups: food and non-alcoholic beverages na may 6.2% inflation rate at 56.6% share, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 9.4% inflation rate at 28.3% share, at ang transport na may 8.3% inflation rate at 14.5% share. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households nitong Mayo 2026 ay ang mga sumusunod: bigas na may 23% inflation rate at 3.0 percentage point share, renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at 1.4 percentage point share,
gasolina na may 57.5% inflation rate at 0.5 percentage point share. Restaurants, cafe and the like na may 7.5% inflation rate at 0.5 percentage point share. At Coconut Fresh na may 26.5% inflation at 0.3 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Mayo 2026. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa probinsya ng Sorsogon. Salamat at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat ma'am para sa ulat tungkol sa inflation sa probinsya ngayong Mayo 2026. Ngayon po ay nais kong imbitahan ng ating resource persons na maupo dito sa unahan. Para sa mga katanungan, malugod po itong sasagutin ng ating mga tagapagsalita at ating SSS at OIC. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating comment section. Ang ating mesa ay atin na pong binubuksan para sa mga katanungan. Inaanyayahan po namin ng lahat na makilahok at makibahagi upang mabigyang kasagutan ang inyong mga katanungan. Yes, hello? May sound ba siya? Oo. Okay. So, thank you very much. Ben Recibido po from Philippine Information Agency. Siguro bago namin ibigay ang katanungan, maaari bang mapakinggan muna namin ang representative or ang kinatawan mula sa DTI para sa kanyang sharing patungkol po dito sa ginagawa natin. Ano i-report ko? Wait lang po. Ano ba ito? Okay. Bakit ayaw na mag-lock na? Sige, good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig at sa ating mga visitors from the media na sector. And kay Ma'am Dory Lee, thank you ulit sa pag-invite ulit sa amin dito. Sige, gusto ko lang po i-inform ang the public that since ang balik eskwela na naman baga nung last Monday nag-start. Opo. So last May 28 po, nag-conduct po si DTI ng yung Diskwento Caravan Balik Eskwela Edition sa bulan. Kasi hindi naman tayo makapag-conduct sa lahat, given the limited staff din. No? So sa bulan po, nagkaroon tayo ng Diskwento Caravan dito sa mga school supplies, no? Kasi balik na naman sa eskwela tayo. Kasama natin dito si Pure Gold, Pandayan, si Good Luck, and then yung Motor Trade as exhibitors. So sila yung kasali doon. And we also facilitated yung Diskwento Caravan, the same din po sa LGU Gubat, noong June 2026. So, sa monitoring naman po ng DTI, every day meron tayong monitoring dito sa sentro para ma-monitor lahat ng mga establishments natin. And then also sa ating mga hardware materials, sa mga basic commodities, basic necessities and prime commodities. So far, wala naman tayong na-observe na pagtaas ng mga presyo. The same pa rin naman po. Kasi di ba may sinusunod nga tayong suggested retail price. So walang pagtaas po sa mga pangunahing bilihin. Except po yung sa hardware materials, medyo may movement siya palagi, kasi like last May
Like halimbawa especially yung cement saka yung mga steel bars kasi yung cement last May nasa 275, no? Tapos ngayong June, as of June 4, last week pag monitor namin, nasa 265 na siya. So last May 275, ngayong June, as of last week 265. So bumaba siya, no? Pero yung steel bars last month 165 siya yung 10 mm. And then yung the same date din ng June 4 last week nasa 168 siya. So medyo tumaas siya ng 3 pesos. So far yun lang namang na-observe natin na may movement sa price as per our monitoring last month and then yung first week ng June. Thank you po. Thank you po, Ma'am Malu. And good news for us, yung patuloy na bumababa. No? And even sa PSA po, ang report ng inflation natin, na kung i-compare natin last April ay talagang mataas naman po. And then ngayon ay nasa 6.2 tayo. Ma'am Dory, ang gusto kong itanong po, yung rate, yung inflation rate, ano ba yung parang masasabi natin na inflation rate na dapat ganito para masabi natin talagang meron tayong good news at saka kampante ang ating publiko? Anong rate ang dapat po na nami-maintain natin? Thank you, ma'am. Good afternoon po. Ang Bangko Sentral po, ma'am, at kasama po doon sa Philippine Development Plan ng ating Pangulo or bawat presidente, ay may tinatalaga po sila, ma'am, na target na inflation. Na yun ang sinasabi nila po na dapat hindi tataas doon para yung ating ekonomiya ay masabi nating stable. Sa ngayon po, ma'am, i-check ko lang po dito, according, ma'am, sa ating pong PDP na yung Philippine Development Plan, may mga target inflation po tayo na sinasabi po na dapat hindi po tumaas siya sa 6%. Kumbaga, yun po ang pinaka-target natin. So, para masabi, ma'am, na stable ang ating ekonomiya. But dahil nga po, ma'am, sa recent na geopolitical na nangyayari ngayon sa Middle East and between other oil producing countries. So it definitely, ma'am, ito po ang ating itong epekto ay nararamdaman natin, like itong April na 7.3% and ngayon po na 6.2 ay may konting pagbaba. Sige, ma'am. At least nakuha po natin, ma'am, na hindi dapat siya tataas sa 6, Opo. And ngayon, at least 0.2 lang ang itinaas niya. Hindi yung nag-7, nag-8, ayan. So, medyo kampante ang ating mga, even myself, na ganito ang klase ng inflation rate natin. Ma'am, pagdating po sa presyo ng langis, gaano po kalaki ang epekto ng presyo ng langis sa mga singil na ginagawa sa mga tindahan? Kasi ngayon, ma'am, although sinasabi natin dito sa report na medyo mabagal yung pagtaas, pero yung effect niya, ma'am, sa mga presyo ng mga nabibili natin sa mga tindahan, gaano ba kalaki ang impact niya? Oo. Bali, ma'am, ngayon po kasi kung kanina base sa ating report, this for May, yung isa po talaga sa main sources ng pagbaba ng inflation ay yung ating transport. Doon po nakalagay yung ating diesel and gasoline. So ito po, ang share niya po sa downtrend ng inflation dito sa province ng Sorsogon is 24.3%. Kumbaga yun po ang share niya na nakapagpahila ng pagbaba ng inflation. So looking at this, ma'am, definitely, ma'am, malaki po ang impact ng itong
gasoline or fuels, including po ang transport, sa epekto or gasolina, na magkakaroon po talaga siya definitely ng effect doon sa prices ng mga as inputs po sa production. Lalong-lalo na itong mga commodities natin, ma'am, na binabiyahe, galing sa ibang lugar, or even din na linalabas natin sa Sorsogon. As to kung numerical account, ma'am, kung gaano kalaki ang epekto, I can only share, ma'am, ito pong as far as the inflation is concerned for Sorsogon, ang share po niya is 24.3%, na nahila niya po pababa yung yung inflation from April na 7.3 to 6.2 this May. Which means malaking bagay. Yes, po, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po from DWDR, SPDRMO. Ma'am, talong ko lang po dahil sa kabila ng pagtaas po ng mga presyo po natin, talagang isa po sa pangunahin na apektuhan ay itong mga magagawa po natin. So, sa tingin niyo po, ma'am, and tanong ko din po, sa kabila po nitong inflation rates and monitoring niyo po, meron po din ba kayong ginagawang paraan para po at least maipaabot po sa ating local government po natin ang ganitong monitoring po natin ng inflation rate dito po sa Sorsogon, and paano po kaya natin matutulungan yung ating pong mga manggagawa tungkol po dito? Sige. Thank you, ma'am. As far as PSA is concerned po, ma'am, our mandate, ma'am, is to be the government's official statistical na sa publication, kumaga official statistical arm of the government. Ang aming data po, ma'am, when it comes to inflation and other economic indicators ay ginagamit, ma'am, ng national government, ng mga financial institutions, including po ng local government units. Directly, ma'am, as far as our provincial office, we do not, hindi po kami nakakaroon ng parang coordination when it comes to this inflation, ma'am, But we are sure that indirectly ginagamit po siya ng local government in their decision making. Especially po meron silang mga binubuong committees or boards or councils for price watch, di ba, ma'am? And one of which po, ma'am, na basis for their decision making definitely sa paggawa ng mga programa is these economic indicators that are produced by PSA. And ma'am, dagdag ko lang hopefully kasi parang you did not mention about the products dissemination. Meron tayong ginagawang ngayon, ma'am, yung product dissemination. Data dissemination. Data dissemination, oo. Wherein, ini-invite ninyo yung mga planning officers, ini-invite ninyo yung mga taga-LGU, at talagang nire-report ninyo yung kasama na din dito yung inflation, ma'am? Oo, ma'am. Actually, ma'am, ito pong ating monthly inflation report ay one way po talaga, ma'am, to disseminate our products and services of the PSA, and one of which, ma'am, ito nga pong production ng inflation rate, the consumer price index, and including po yung purchasing power of the peso. Aside po, ma'am, ng mga press conference, we conduct data dissemination forums or fora para po sa mga major statistical undertakings, sa censuses and surveys. Meron po kaming ginagawang ganon. And meron po kaming mga production ng aming mga publication, special releases, and then including, ma'am, ang posting po sa Facebook page. And mahanap nyo po itong ating mga latest na information about inflation rate and CPI and purchasing power of the peso sa aming mga Facebook pages po. Okay po. Talking about, ma'am, employment, although hindi ko alam kung may connect pa rin ang ating employment kasi based sa mga national na report ay bumaba yung unemployment rate natin. Tama ba ako? Bumaba or tumaas ba yung unemployment rate natin? That's about the unemployment, pero hindi man siya nire-report talaga dito kasi wala naman siyang kinalaman, ma'am, sa inflation rate. Tama ba ako? Opo, ma'am. Tama, ma'am. Ito pong press conference natin is for the inflation rate na reporting.
But ang PSA po, ma'am, is involved, ma'am, in the production also of the employment rate or yung mga employment, labor and employment statistics. Oo. Pero siguro may mga ibang fora tayo kung saan pwedeng mag-report po ang PSA regarding dito sa specifically for Sorsogon. Ano ba yung status natin sa Sorsogon when it comes to itong mga employment and unemployment? Gaano ba ang movement dito sa atin sa baba sa Sorsogon? Ano po ma'am? Sa ibang fora siguro. Sa ngayon kasi ma'am, hanggang regional level pa lang po ang dissemination na ginawa as to labor and employment statistics na although may mga provincial level estimates po yun ma'am. I think it was conducted last May 11. Regional level po ma'am yung disseminate and may comparison naman po doon ma'am ng mga employment statistics for province. Hanapin ko lang ma'am yung aking data para kung pwede ko din ma-share later on Sige ma'am. po, opo. Siguro po sa sa DTI, mamagandang balita yung sinabi ninyo kanina na wala tayong nakikitang paggalaw. What I mean of paggalaw is pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin. Ma'am, when it comes to school supplies, ano ang naging observation po ninyo with regards to yung patronization ng ating although talagang kailangan ng mga school supplies pero based sa ilang mga reports coming from the national medyo meron silang mga matumal, halimbawa sa Divisoria parang nagkaroon ng matumal na bentahan ng mga school supplies. Sa inyong monitoring dito sa Sorsogon, how patronizers ba ano bang term po pagdating po sa pagbili ng mga school supplies based sa monitoring po ninyo ma'am? Sige. Kahit nung mga like first quarter pa lang nag-start na talaga tayo kasabay yan sa minomonitor natin yung mga school supplies. Observation natin, matumal pa lang talaga kasi ang talagang dagsaan na naman as usual pag last minute buying last week kasi yun nga nung Monday start na naman ng school. So last week punong-puno na naman yung mga school supply stores natin So, yun lang ang daming tao during last week kasi yun na nga, last minute shopping. Pero yung sinasabi nating matumal din siguro kasi dahil na rin sa mga nababasa natin na mga like advice or mga tips na yung last year na mga notebooks na wala namang mga sulat, kumbaga recycle. So siguro yun din isa yun sa mga nakikita ko na bakit hindi na ganun kadami yung mga binibili kasi mas aware na rin yung mga especially yung mga parents na pwede pa namang gamitin ito sa ngayong semester siguro. So yun na rin lang ang ginagamit nila. So they make use of what they have na remaining ng mga nakaraan na school year. Also sa ating mga like senior high school and colleges, hindi naman sila yung isang subject, isang notebook. Especially halos may mga cellphone, lahat ng mga estudyante. Nakukuha na rin lang naman nila yung pinipicturean na lang yung kung anong sinusulat ng teacher nila. So parang minimal na rin talaga yung mga gamit ng mga, unlike sa panahon natin siguro, sa panahon natin talaga, isang subject, isang notebook, lahat ng sinasabi, lahat ng sinusulat, kinokopya natin, kahit nasa libro na. Pero ngayon, medyo talagang advanced na rin, magagaling ang mga estudyante natin, They use this modern technology talaga, at mga sobrang techy sila. So yun na rin ang ginagamit nila. That's why siguro medyo hindi ganun kadami ang mga bumibili na talaga ng mga notebooks. And I think malaking tulong din yung naglalabas kayo agad ng mga SRPs para napaghahandaan din ng mga magulang, ng mga estudyante kasi alam na natin na ito yung mga suggested retail price talaga ng
mga gamitang pang-eskwelahan. Yes po. Yes, ma'am, maidagdag ko lang po. Ma'am, meron din po ba kayong nai-encounter ngayong lalo na pong pasukan, halimbawa, may mga presyo pong nakalagay, pero pagdating po sa counter, iba na po yung presyo na babayaran. Kumbaga, hindi po updated itong store na maglagay po ng kanilang Price tag. price tag. Oo. Siguro po sa ating mga consumer, sa ating mga mamimili, pag meron po ganyan na like ang presyo sa shelves iba pagdating kumbaga mas mataas pagdating sa counter Yes. sa babayaran mo na, ang prevailing price po talaga na babayaran nyo yung kung ano yung nasa price tag, kung ano yung nasa shelves. So pagdating sa counter, pag halimbawa yung 50 pesos, pagdating sa counter 55 na, they can demand po na talagang 50 ang bayaran nila. Doon mismo po sa sa counter, pwede na silang mag-demand noon, magreklamo. Now po, kung hindi sila i-honor yung reklamo nila, advice lang namin sa ating mga mamimili na picturean nyo po yung price na nandun sa shelf, tapos pwede po silang pumunta sa office namin. Kailangan lang nating may proof na ganun ang nangyari. Yes, ma'am, usually po. And be vigilant na rin tayo. Kasi may na-experience ako na ganyan. Bumili ako, yung chichirya lang nga yun. Like, iba talaga pagdating sa counter. Yung kasi medyo konti lang ang na-grocery so kaya nababantayan ko rin talaga yung daan doon sa, di ba? Ano tawag dyan? Binabaril nila yan. Tapos makikita nila na nagre-register. So, titingnan nyo kung ano nagre-register na price. Kung parehas ba siya doon sa price tag na nasa shelves or tumaas ba siya doon sa pagdating na sa counter. Yes, ma'am. Thank you po. Kasi usually, ma'am, sinasabi nagkamali kami, hindi pala updated. Hindi pa kami nakaka-update. Kasi that's their duty, responsibility, na pag nag-change sila ng price, kasi minsan sasabihan nila, nag-change na kasi yan ng price. So, kailangan, doon mismo sa price tag, i-change na rin nila kung talagang may changes sila sa price. Pero until na change nila yon, yung babayaran ng consumer, yung nasa price tag pa rin. Yes, ma'am. Okay pa, thank you, ma'am. So, ma'am, tanong ko din po, ano po yung particular na kategorya po ng pagkain, lalong-lalo na po ngayon talagang alam naman po natin na pangunahing pangangailangan po natin yung pagkain na nagdudulot po ng pagtaas ng presyo sa ating pong lokalidad at paano po ito tinututukan ng DTI upang maiwasan po ang patuloy na pagtaas po ng presyo nito. Yes. Okay, so marami tayong mga agencies na may mga tinututukan na mga dapat i-monitor na mga goods, So, as far as DTI is concerned, yun po ang mga minomonitor namin na nasa establishments nasa mga grocery stores na malalaki natin dito sa city and then sa ibang munisipyo. Yun pong mga process, Yun nga sinasabi namin palagi, pag isda yan, ang mga presyo or supply niyan, sa DA siya. Pero pag napasok na yan sa lata, naging sardines na, DTI na po ang nagmamonitor noon. So far, kasi meron nga tayong lumabas na SRP, last month lang, alam yun ng lahat ng establishments. So kahit po 25 centavos o 50 centavos na tinaas nila doon above the SRP, we will issue a letter of inquiry, o LOI tawag namin dyan. Hinihingan namin ang establishment ng explanation bakit mas mataas ang presyo nila doon sa SRP. So far, pag may SRP tayo na nilalabas, kasi galing yan sa taas, sa head office, and napag-mitingan yan ng mga suppliers talaga, ng mga distributors ng mga goods natin dito, hindi talaga pwede silang tumaas dito dito sa atin, sa lugar, sa Sorsogon, or kahit sa anong lugar, based doon sa SRP. Hindi po ito covered yung mga sari-sari stores na kasi syempre yung mga sari-sari store, baka sabihin kasi nila sa tindahan doon sa
barangay namin, sa street namin, mas mahal. Kasi po, bumibili rin sila ng mga goods dito sa minomonitor natin. So, they will, of course, dadagdag nila yung pamasahin nila, and syempre may konting kita rin sila doon. So, ang minimension ko po na walang pagtaas sa movement based sa SRP, ito pong mga malalaking stores natin dito sa Sorsogon City and sa ibang mga munisipyo rin. Ma'am, tungkol naman sa electricity po, okay. Ang electricity po kasi ngayon ay talagang, hindi lang ngayong May, kundi kahit nung April ay talagang todo reklamo tayo sa taas ng singil. Paano kino-consider ng PSA ang contribution ng electricity sa inflation rate po natin? Ma'am, ang electricity po natin ay may under ng commodity group na housing, water, electricity, gas, and other fuels. So this may pagtaas po siya sa presyo, ngunit mabagal naman siya sa antas. Kumbaga, nagtaas po yung presyo pero hindi naman siya kasing bilis ng pagtaas. Kino-consider din siya, ma'am, kasi nandun siya talaga, ma'am, sa one of the commodities. Kaya, ang po nitong sa electricity, kung ang impact din po nito ay kasama po siya doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels na isa sa sa source ng deceleration ngayong May. Mayroon po siya, ang electricity po natin ay nag-increase siya, mas mabilis na pagtaas ng presyo. Sa case nito, pagtaas ng presyo ngunit mabagal na antas. May pagtaas po siya pero mabagal siya na antas kumbaga sa rate po, mabagal siya pero may pagtaas ng presyo. Medyo may confusion kaya ako, ma'am, dito. Major contributors to the May 2026 inflation, kasama ang housing, water, kasama yung electricity, gas, and other fuels. Opo. Pero pagdating po dito sa major commodity groups, lower inflation. Hindi ko maintindihan masyado yung consistency ba? Opo, ma'am. Sige, Sige ma'am. po, ma'am. Natin, ma'am. Yung major contributor, ma'am, ang tinutukoy niyo po, ma'am, yung electricity, Yes. Oo. Sabi dito, ma'am, main sources of deceleration. Deceleration siya, ma'am, kasi nagbaba po siya ng 12.8%. Yung sa pag-increase ng presyo niya. But ito po, ma'am, pagdating po dito sa major contributor, hindi na siya, ma'am, na-classify na major contributor because nagbaba po siya, kumbaga yung price niya in comparison. Nagbaba pa rin po siya. Kasi dati, ma'am, nung April, negative 5.6, tapos nung May, negative 12.8. Yes po, ma'am. Sige po. So, I think for me, final question ko na ito, ma'am. Pero kung meron po kayong kasagutan doon sa nauna. Yes, ma'am. So, kunin ko na lang po itong pagkakataon because sayang naman po. Ito po kasi, ma'am, yung sa labor and employment statistics ay na-disseminate naman na po ito ng regional office last May. Ngayon po, ma'am, meron din po itong estimates, provincial level estimates. And siguro, ma'am, makikita po natin dito that wala pa tayong presentation. Wala kayong nakuhang presentation na ginamit last ng regional office. Sige, ko na lang po. Kumbaga, kunin ko na lang po. Pagdating po, ma'am, sa labor force participation, ito po yung mga individuals aged 15 years old and over who are either employed or unemployed. So, kino-compute po natin kung ilang porsyento ng population na yon ang nakapasok sa labor force. Sa Bicol region po, 59% po noong 2025 nung nasa labor force
kumbaga ang nakapasok sa labor force participation kung nakapagtrabaho sila. Now, in terms naman po ma'am of magnitude, ito ay nasa 2.51 million na Filipinos in Bicol. Now, by province ma'am, across provinces, Sorsogon recorded the highest labor force participation rate at 61.8% in 2025. So, among provinces po, mataas ang labor force participation rate ng Sorsogon. Na ibig sabihin po, yung population na 15 years old and over, either employed or unemployed, may 61.8% po noong 2025 ang nakapasok sa labor force. Among provinces po, ang Sorsogon ang may pinakamataas na 61.8%, followed by Albay na 61.7%. Sa age na 15 years old and above po, 61.8%, and considered the highest among provinces ang sa labor force participation rate ng Sorsogon. Kaya lang, syempre po, titingnan po natin yung quality ng work, ma'am. And mag-reflect po ito, ma'am, sa employment rate, unemployment rate, and even underemployment. So, pag employment rate naman po, bigyan lang po natin ng konting, kung linaw kung ano yung employment rate. Siyempre, yung employment po, ito yung estimated number po ng, tao na may trabaho. Oo, So, sa case po ng 2025, ang employment rate po natin sa Sorsogon ay 95%. 95%. And although ang pinakamataas po among provinces is Masbate with 96.4%, followed by Albay na 96.3%. And then, bago 95%, Camarines Sur muna, 95.5%, and Sorsogon, 95%. So, yun po, yun ang estimate. Now, pagdating naman po sa unemployment rate, ito naman po yung estimate naman po ito ng taong considered na walang trabaho po, Pero doon lang po tayo sa 15 years old and above, ma'am, ha? Hindi kasama yung mga, So, ito po, ma'am, ang ating unemployment rate for 2025 sa Sorsogon is 5%. Kasi pag minus mo po doon sa 100%, no, 5%. But for the entire Bicol region is 4.7%. So, mas mataas po tayo sa regional level na unemployment rate. Now, in comparison naman po sa other provinces, ang Camarines Norte ang may highest na unemployment rate na 8.1%, followed, and ang may lowest is Masbate, may 3.6%. Now, pagdating naman po sa underemployment, ang underemployment naman po ay yung persons who are employed who expresses the desire to have additional hours of work in their present job, or to have an additional job, or to have a new job with longer hours of work. So may mga trabaho na sila, ma'am, kaya lang meron siyang in-express na desire na gusto pa niya ng mas may mahabang oras ng trabaho o ibang trabaho na may mas mahabang oras or magkaroon pa ng additional na trabaho. So dito, ma'am, ang Bicol region ay merong 19.9% ng mga nasa labor force ang nagsasabi na sila ay underemployed. And ang highest po ay Sorsogon with 31.5% in 2025. So, yun, ma'am, so makikita natin yung mataas yung labor participation rate, pero mataas din po ang underemployment rate. So, yun po, ma'am. Na-release po ito, ma'am, I think mga bandang
May nung nagkaroon ng Regional Data Dissemination Forum sa Legazpi City. But ang estimates po, ma'am, ng 2024 and 2025, kaya naman po hanggang province level. That's why nakapagbigay po ako ngayon ng data. Thank you so much for that, ma'am. Very comprehensive, nalatag. Nalatag masyado. Yan. Last question na lang. Sabi ko nga po kanina, ma'am. Ma'am, sa inyong analysis po, sa analysis ni PSA, sumasabay ba yung sahod ng ating mga manggagawa, like yung minimum wage earners, sa presyo ng mga bilihin ngayon, currently na presyo ng mga bilihin? Ano po sa tingin po ninyo yung nakakasabay ba talaga yung ating mga sahod ngayon? Sige, ma'am. Ang ating pong minimum wage po, ma'am, ay syempre dinidetermine ng wage board, And I think isa po sa consideration talaga nila, ma'am, is the inflation rate, because pag meron pong mga dialogue, na-invite po talaga nila ang PSA to shed light on the inflation, particularly, ma'am, doon sa purchasing power of the peso. Doon na lamang po ako, ma'am, mag-concentrate sa purchasing power of the peso. Ang purchasing power of the peso po natin ngayong May is 0.73. So kung ang base year po natin ay 2018 sa pag-compute ng Consumer Price Index including the inflation rate. Kumbaga, ma'am, binabalik natin, kailangan po may reference period po tayo, ma'am, para maibalik natin ang mga presyo ng bilihin doon sa time na at 0 siya or 100 siya percent. So ngayon po, ma'am, kung i-compare natin yung halaga ng piso sa 2018, ito ay 0.73 sa ngayong May. Noong na same month last year, 0.78 po siya. So ngayon, 0.73. So kung i-compute mo, ma'am, yung real value ng nominal na, for example, 365 or magkano na ba ngayon ang minimum wage? 465? 455. So, ano po siya, ma'am? I-multiply mo siya ng 0.73. Yun po yung real value niya in comparison to the 2018 kumbaga na halaga ng piso. So, hindi ko din, ma'am, directly masabi na hindi makasabay. Pero ako lang naman po, ma'am, nagbe-base sa mga result ng aming survey or data. Now, kung may mga noong 2023 base po sa FICE, yung Family Income and Expenditure Survey, may mga na-compute po sila, ma'am, doon na certain threshold or amount to be considered na na para lang po masagutan o doon sa basic food and subsistence level, food poverty, sa tingin ko naman, ma'am, hindi naman kasi nagmamatter yung ko po, ma'am, yung aking analysis, because malayo naman po siya, ma'am, doon sa aming trabaho. Kaya lang, depende pa din, ma'am, sa lifestyle po ng tao kung paano niya ini-spend ang kanyang income. But then again po, kung personally po, kung talagang gusto natin makuha yung pinaka-optimum level ng nutrition, ng health, and wellness, sa tingin ko naman po ay kulang kumbaga yung ating minimum or daily wage rate para sa Depende, ma'am, kung mag-isa ka lang siguro, kaya. Pero kung isa lang ang earner sa 5 family members, magkukulang po, ma'am. Sige po, ma'am. Naiintindihan ko po, ma'am, ang sinasabi ninyo. And hopefully, ito yung mga makita ng ating mga legislators
na mapag-aralang mabuti. Kasi maraming impact po talaga, marami ang kung itaas mo naman masyado ang minimum wage, ay marami ang maaapektuhan din. Merong sektor na matutuwa, pero meron din naman ang sektor na hindi, kumbaga, masasagasaan din. Kaya, syempre, it takes talaga a wisdom, no? Yes, para pag-aralan po talaga ito. Pero, syempre, sa inyo po kasi meron kayong mga research, meron kayong mga survey, may mga ginagawa po kayong mga analysis, mga observations and analysis. And, of course, we believe because yung research po talaga ay malaking factor para maintindihan natin kung ano yung mga sa planning. Yes, ano, ma'am. mahalagang siya, batayan para sa planning. So, on behalf of the two of us, thank you so much po for inviting us and of course for answering our queries. Thank you Maraming din po, salamat ma'am, palaging pag-attend. Meron pa po bang mga tanong? Wala na po. Online, wala bang nagtanong online? Ayun po. Maraming salamat po sa pakikilahok sa ating tanungan. Bago tayo tuluyang magtapos, inaanyayaan namin ang ating resource speaker na ihayag ang mga updates o announcements kung mayroon man mula sa kani-kanilang mga ahensya upang ipaalam ito sa publiko. Nasa screen din po ang evaluation link para sa press conference ngayong araw. Okay, sige. Again, sa ating mga consumers, sabi nga natin, ang vigilant consumer is the most protected consumer. So, maging mapagmatsyag tayo, maging mapagmatsyag tayo sa ating mga binibili, maging observant tayo para sa protection na rin natin. So, yung na-mention ko kanina na based doon sa suggested retail prices, lagi naming minomonitor yan based doon sa binabang suggested retail price na walang tumataas doon sa price. Although kung ma-observe din natin po ng ating mga consumers, ang mga presyo ng like mga sardinas, may nagtumaas siya actually mula after nung May, kasi ang sinasabi ko po kanina na walang pagtaas based doon sa suggested retail price, na hindi sila pwedeng tumaas doon sa suggested retail price. Pero yun na nga po as yung kaninang tanong natin kung nakakaagapay ba tayo, kasi po talaga ang mga manufacturers nito, that's why meron tayong SRP nung nakaraang Mayo, doon tayo nagbe-base sa pag-monitor natin, na may 2 pesos na sa mga noodles, mga 50 centavos na dagdag doon sa presyo kumpara doon sa early months ng ating taon ngayon. Pero we would like to assure the consuming public na ang DTI naman is regular ang monitoring natin sa mga produkto na under sa mandato ng DTI na dapat naming i-monitor po. Yun lang po, salamat, and pag may mga concern po kayo, pwede nyo i-directa na mismo doon sa tindahan or hindi masettle doon, pwede po sa DTI din po. Yun lang, pag bumibili po tayo, kailangan meron tayong resibo kasi yan lang po ang proof of purchase natin. Parang yun nga, ebidensya na ito talaga yung nabili natin, ito yung price, ganon. So, lagi tayong maging mapanuri at maging anong tawag dito? Maging mapagmatsyag na consumers. Okay, thank you so much po. Ayan, thank you so much, ma'am. Sa puntong ito, atin nang ipaabot ang taos-pusong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang hapon sa inyong lahat.
ka sa tamang